Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit, lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nagumpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. Ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Oh my God mga kababayan, so nakakakilabot itong napakinggan natin mula sa video na inilabas ni Saldico, no? Ito po ay nakuha natin kay Attorney Rowena Guanzo, no, sa kanyang Facebook page, no? At gagawan lang natin to ng reaction video dahil kinikilabutan talaga ako mga kababayan dito sa mga sinabi o inilahad nitong si Saldico, no?
Kasi yung mga binitawan niya talagang mga pahayag ngayon mga kababayan ay talagang nakakagimbal. Dahil pinangalanan niya po kung sino po talaga yung mga nasa likod nitong nangyayaring malawakang korupsyon dito po sa ating bansa. At isa na nga po dito si Romualdez at ang ating Pangulo, no, na siya daw ang nakakaalam ng mga pangyayari talaga dito sa mga budget at kung ano talaga yung sitwasyon ngayon ng ating bansa ay dahil dito sa dalawang taong to. So, ang alam natin mga kababayan ay si Saldico ang talagang pinaka-prime suspect dito o yung pinaka-mastermind, no? Pero andito nga siya, isiniwalat niya yung mga nalalaman niya at yung mga nangyari kung bakit hindi pala siya bumabalik dito sa Pilipinas. Dahil hindi pala dahil sa takot niya sa ating mga mamamayang Pilipino dahil alam niya nga po na galit tayo dahil dito sa bilyon-bilyong pisong kinamkam o ninakaw ng iilang individual. Kung hindi, may utos pala sa kanya, no, ang House Speaker, no, na at ang presidente ng Pilipinas. Ito po ay according sa kanya. So parang inaano ko lang sa inyo at nakakagwindang talaga mga kababayan dahil isa po ang pangalan ni Saldico sa tinitignan nating mamamayan, no, na may pagkakasala dito sa paggamit ng pondo ng flood control. At hindi biro mga kababayan yung kanilang ginawa. At dahil nga po sa tagal ng panahon, mahigit 100 days na mga kababayan magmula ng imbestigahan itong flood control kuno ng ICI na binuo mismo ng presidente na ngayon ay nilaglag po, no, kasi parang ano na to panglalaglag na to mga kababayan dahil ang Pangulo panay nga ang labas sa media upang kumbaga siya yung maging hero, no, na siya yung nakadiscover nitong malawakang korupsyon sa kanyang administrasyon. And all of the sudden lumabas itong si Saldico at idinadawit itong pangalan po ng ating Pangulo at ni House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo mga kababayan, habang pinapanood ko to, hindi talaga ako makapaniwala, no, kasi talagang napakalaking tao, napakalaking pangalan nito ni Saldico pagdating dito sa usapin nga po ng flood control. At eventually nag-ano siya, no, na bumaliktad. Tinitignan ko kung AI ba 'to o totoo ba 'to. Kasi napanood ko lang 'to kay Attorney Rowena Guanzon. Part 1 pa lang 'to ha, part 1. May part 2 pa siguro 'to. At marami siyang pinangalanan mga kababayan dito sa kanyang nilabas na video, no. At sinabi niya na handa daw siyang maglabas ng resibo, ebidensya na may pangalan pa. So imagine niyo 'yan mga kababayan. Kung totoo man ito, no, kung totoo man ito mga kababayan, talagang kasumpa-sumpa talaga tong ginawa ng ating Pangulo at ni House Speaker Romualdez dahil ginawa tayong tanga, no, ginawa tayong mangmang ng mga namuno sa atin or namumuno sa atin at nakakainis, nakakagalit, no, na tayo ay ginigisa sa sarili nating mantika. At kaya pala na patuloy yung investigasyon na wala talagang napapakulong at walang accountable, no, kahit na ang tagal-tagal na nagsimula ng investigasyon na to ay pilit na inililihis at tila nga may nakikialam. Sabi nga po ni Senator Alan Peter Cayetano na nakikialam daw po yung mga mastermind dito po sa pag-iimbestiga. Kumbaga nabibigyan na ng linaw pero pilit na nililihis. Ayun pala mga kababayan, kung ito'y may katotohanan, mismong Pangulo pala ang nasa likod ng maanomalyang massive corruption dito sa ating bansa. So, taliwas ito sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang mga press con, sa kanyang mga interview. Grabe, no? Mga kababayan, nakakawindang at alam kong hindi lang ako ang mawiwindang sa inyo mga kababayan kasi biruin ninyo, pinipigilan pala si Saldico na bumalik dito sa Pilipinas. At ngayon may press con ngayon ha. May may press briefing ang Senate of the Philippines at kung saan hindi nga umattend etong si Saldico, no, nagpadala siya ng medical certificate ata o medical clearance or what. O excuse letter, yan, excuse letter na lang. At ito nga po sinabi nga ni Senator Win Gatchalian na ito daw po ay outdated na. So, ang gulo, no? Kasi ito, nagulat ako 35 minutes ago, shinare po ito ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang Facebook page. At ito po yung nangyayaring meeting ngayon. So, nakakagulo mga kababayan, no? Pero itong paglabas ng video na to ay tiyak na talagang iingay to at tiyak na pag-uusapan to mga kababayan at
Ewan ko na lang kung anong mangyayari. Sa galit ng mga tao kay Saldi ko mga kababayan, dapat noon pa siya nagsalita, no? Kung meron man siyang nalalaman, noon na sana siya nagsalita pero syempre gaya nga po ng sinabi niya na siya daw po ay ininstruksyonan no ng pangulo, ng House Speaker kung ano yung dapat niyang gawin at naniwala naman siya no at ngayon nga siguro naramdaman niya na inonsihan na siya o ano na siya ginigisa na din siya sa sarili niyang mantika kaya syempre sino ba naman tao ang hindi ipagtatanggol ang kanyang sarili no lalo na dawit din ang buong pamilya mo buong angkan mo hanggang kaugat-ugatan ng saldi ko mga kababayan ay nakatatak na yan sa puso't isipan ng mga tao. So mga kababayan, sana ngayon ay mapanagot na talaga yung mga may pagkakasala no dahil hindi biro yung bilyon-bilyong ninakaw sa atin at buhay na nawala dahil po dito sa paggamit po ng flood control ng hindi maganda. Yung iba ghost project, substandard, yung iba kinamkam na talaga yung mga pondo para dito no na ang daming ari-arian, ang daming buhay, ang daming kabuhayan ang nawala dahil po dito sa flood control project issue na to na talaga namang tumapos sa buhay ng ating mga kababayan dahil po dito sa tindi ng pagbaha na nararanasan po natin dito sa bansang Pilipinas. So, again mga kababayan, nakakawindang itong mga ano na to, mga lumabas sa bibig mismo ni Saldico 'no, at kung ito again ay may katotohanan at hindi AI 'to, kasi tinitignan ko talaga, kung ano ba 'to, siya ba talaga 'to? Parang hindi naman siguro ilalabas ni Attorney Rowena Guanzon 'to kung walang basehan at hindi 'to legit 'no. Pero ayun mga kababayan, ibinahagi ko lang naman sa inyo itong video na 'to bilang karagdagang impormasyon 'no. At kayo din ay magkaroon din ng sariling pananaliksik o research about this. At again, huwag kayong agad magpapaniwala sa kung ano-ano yung mga lumalabas sa social media. So ito ay maaari nating pakinggan pero mag-ano pa rin tayo 'no, alamin natin yung katotohanan talaga at sana nga ay masagot na yung matagal nating mga katanungan at maipakulong na 'no, mai-serve na yung justice sa ating mga kababayang mga nagbuwis ng kanilang mga buhay at ma-clear na yung mga pangalan na nadawit dito upang mailihis lang 'no, yung issue na ito. So again mga kababayan, nakakagulat, nakakawindang itong paglabas ni Saldico ng kanyang video at tiyak na sasagutin naman ito kung may ito'y katotohanan ay sasagot ang palasyo nito for sure. At tingnan natin kung ano yung isasagot nila dito at paano pa nila ito lulusutan o kung totoo man ito kung paano nila lulusutan no. So again mga kababayan, maghintay po tayo ng mga ilang update sa mga susunod na araw mga kababayan, siguro lalabas na yung katotohanan. I hope talaga mga kababayan.